Sa isang maulang umaga, nakatayo si Marco sa bus terminal. Nag-aabang ng kanyang biyahe patungong Maynila. Ang hangin ay malamig at tila bumabalot sa kanyang puso ng lungkot. Sa kanyang paligid, maraming tao ang nagmamadali, pero tila siya ay nakatayo sa isang nakaperming oras. Nag-iisip tungkol sa kanyang mga magulang na naroon sa kanyang tabi. "Anak, narito na kami." Tawag ni Aling Rosa mula sa dulo ng terminal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at panghihinayang. Kasama si Mang Jose. Hawak-hawak ang isang lumang bag na puno ng pagkain at iba pang gamit. "Kumusta ang pakiramdam mo?" "Okay lang po, Inay," sagot ni Marco. Ngunit sa kaloob-looban niya, ramdam niya ang bigat ng kanyang puso. Ito na ang kanyang pagkakataon upang makapag-aral sa kolehiyo at magkaroon ng magandang buhay. Ngunit kasabay ng pagkakataong ito ay ang pangungulila sa kanyang mga magulang. "Ang bus darating na," sabi ni Mang Jose. Ang kanyang tinig ay mas mababa kaysa sa dati. Nakaangkla ang kanyang mga kamay sa kanyang balikat at tila nag-aalala. Sa kanyang paglapit, yumakap si Aling Rosa kay Marco. "Mag-iingat ka, anak, ha? Lagi kang tumawag kung may oras," sabi nito. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Nandito lang kami para sa iyo. Lagi kaming naghihintay." "Opo, Inay. Huwag kayong mag-alala. Kailangan ko lang po ng konting oras," sagot ni Marco habang pinipigilan ng pag-iyak. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at panghihinayang. Alam niyang mahirap ang kanilang buhay, ngunit palagi siyang sinusuportahan ng kanyang mga magulang. Habang nag-uusap, napansin ni Marco ang mga tao sa paligid. Mga magulang na naglalakad kasama ang kanilang mga anak. Mga kabataan na nag-uusap patungkol sa mga pangarap. At mga mukha ng kalungkutan at saya. Tila lahat sila ay may kanya-kanyang kwento. "Anak, huwag mong kalimutang ipagmalaki ang ating pamilya. Lagi mong isipin ang mga sakripisyo namin," sabi ni Mang Jose. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin. "Huwag kang mawawalan ng pag-asa, anak." "Hindi po, Itay. Gagawin ko po ang lahat para sa inyo," sagot ni Marco. At sa kanyang isip, ipinapangako niya ang isang mas magandang kinabukasan. Maya-maya, nagdatingan na ang mga pasahero at ang bus ay handa nang umalis. Sa kanyang huling pagtingin sa kanyang mga magulang, naramdaman niya ang isang pangako. Ang pangako na hindi siya mawawalan ng pag-asa at hindi niya makakalimutan ang sakripisyo ng kanyang pamilya. Bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata habang siya ay sumakay sa bus. Habang ang sasakyan ay umuusad, tinatanaw niya ang kanyang mga magulang na nakatayo sa terminal. Malayo ngunit buo ang puso. Pagdating nga ni Marco sa Maynila, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at pangambang sabay. Ang lungsod ay puno ng mga tao, ingay at kulay. Tila isang masiglang mundo na nag-aanyaya. Habang naglalakad siya sa may kalye, nakikita niya ang mga sasakyan, mall at iba pang mga bagay na hindi niya pa nakikita sa kanyang baryo. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may dalang takot at pangungulila sa kanyang mga magulang. Maya-maya pa ay dumating na siya sa harap ng isang pulang gate at simpleng bahay. Agad naman siyang silalubong ng kanyang tiyuhin, si Tito Ben, at ang kanyang tiyahin, si Tita Liza. "Marco, andito ka na pala. Naku, natutuwa akong makita ka," sigaw ni Tito Ben habang niyayakap siya. "Tuloy ka." "Salamat po, Tito," sagot ni Marco na medyo naguguluhan. Hindi niya alam kung ano ang aasahan. Ang kanyang mga magulang ay nagbigay ng pasya na lumipat siya sa Maynila upang makapagsimula ng bagong buhay at mag-aral sa kolehiyo. Pagdating sa bahay ng kanyang tiyahin, ramdam na ramdam niya ang bagong kapaligiran. Ang kanilang tahanan ay mas malaki at mas maganda kumpara sa kanyang bahay sa baryo. Ngunit tila nag-iba ang atmosfera. Napansin ni Marco ang mga mas bagong gamit at ang mga galaw ng kanyang mga tiyahin at tiyuhin ay tila puno ng pagkaabala. "Marco, hindi ka na kailangang mag-alala. Nandito kami para sa iyo," sabi ni Tita Liza niya, habang inaalagaan siya ng mainit na pagkain.
Mag-aral ka at tutulungan ka namin. Mas magandang buhay ang naghihintay sa iyo rito. Kung gusto mo ay aampunin ka na namin dahil total, wala naman kaming anak ng tiyuhin mo. Magiging isang ganap na delpilar ka na. Ikaw ang magiging isang tagapagmana ng tiyuhin mo. Nakangiting sabi ng tiyahin niya. Opo, salamat po, sagot ni Marco. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may duda. Pero Alfonso po ang apelido ng tatay ko. Mas gusto ko pong sumunod sa apelido niya. Bata, mahirap ang buhay sa baryo. Hirap sa pagpapalaki ng mga anak ang mga magulang mo. Wala silang may tutulong sa'yo. Pero kami, marami kaming may papamana sa'yo kung magiging anak na legal ka na namin. Aniya ng tiyahin niya. Habang bumababa ang araw, nag-usap sila patungkol sa mga plano. Ipinakita ng kanyang mga tiyahin at pati na rin ng kanyang tiyuhin ang kanilang mga plano para kay Marco. Mga paaralan at mga oportunidad na maaari niyang pasukin. Pero habang nag-uusap sila, palaging umaabot sa kanyang isip ang kanyang mga magulang. Gusto niyang makipag-ugnayan, ngunit tila may humaharang sa kanyang isip. Ayaw niyang palitan ang kanyang apelido. Pero napaisip siya sa kanyang mamanahin kung sakaling magiging isang adopted siya ng Tio Ben niya. Si Ben ay asawa ng kapatid ng kanyang ina na si Liza. Sa loob ng 20 taon nilang pagsasama, ay hindi man lamang sila nabiyayaan ng kahit na isang anak. Ayoko po talaga. Pasensya na po. Pagtanggi niya. Pag-isipan mong maigi, Marco. Nasa kamay mo ang kinabukasan mo. Nakangiting sabi ng tiyahin niya at tumango na lamang siya. Matapos ang ilang linggo, natagpuan ni Marco ang kanyang sarili sa gitna ng buhay sa Maynila. Sa kabila ng magagandang oportunidad, hindi siya makakaila sa lungkot na dulot ng pangulila. Isang araw, nagdesisyon siyang tumawag sa kanyang mga magulang. Anak, kamusta ka na? Nagtanong si Aling Rosa. Ang boses ay puno ng saya at pag-alala. Opo, Inay. Okay lang po ako dito, sagot ni Marco. Ngunit sa kanyang boses ay naramdaman ng lungkot. Kamusta po kayo? Okay naman kami. Kumakapit lang. Nariyan pa rin ang hirap pero para sa iyo at sa mga kapatid mo, gagawin namin ang lahat. Sabi ni Mang Jose. Ang kanyang boses ay may halong pagod. Inay, Tito Ben at Tita Lisa po. Gustong ampunin ako pero hindi po ako pumayag kasi ayoko pong palitan ang apelido ko. Sabi niya. Ano? Ayokong mawalan ng isang Alfonso, anak. Sabi ng kanyang itay. Alam ko naman po yun, tay. Pero kailangan ko rin po ng tulong nyo. Sabi ni Marco na nag-aalangan. Anong tulong, anak? Tanong ni Aling Rosa. Nag-aalala na baka may problema. Para sa mga proyekto ko po at mga bayarin, kailangan ko po ng kaunting pera. Siyempre ayoko pong humingi kina Tito Ben. Sagot ni Marco. Anak, hindi namin kayang maibigay ang malaking halaga. Kasama na rin kasi ang mga kapatid mo sa pag-aaral. Makakaya namin ng 300 piso. Sagot ni Mang Jose. Ang kanyang boss ay puno ng damdamin. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang kidlat na bumagsak sa kanyang puso. 300 piso? Para saan lang yun? Sigaw ni Marco. Ang boses ay umabot sa kanyang galit. Bakit hindi niyo ako matulungan? Parang ayaw niyo nang tumulong. Marco, hindi sa ganon. Alam mong mahirap ang buhay. Paano na ang mga kapatid mo? Nagtutulungan tayo, hindi ba? Sabi ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay nag-aalala. Pero ito ang buhay ko. Bakit kailangan ko pang mahirapan dito? Anong gusto nyo? Humingi ako kay Tito Ben? Buti nga ipinapatuloy pa nila ako dito. Tapos pati mga pangangailangan kong pera sa eskwelahan, sa kanila ko pa iaasa? Sagot ni Marco, naguguluhan at galit. Sa kanyang isip, nagkaroon ng labanan. Ang pagnanais na makamit ang mga pangarap at ang pagdaramdam sa tila pagkakaroon ng distansya mula sa kanyang mga magulang. Ang kanyang mga pangarap ay nagsimula sa mga simpleng salita ng kanyang mga magulang ay tila nagiging mabigat na pansanin. Meron anak, huwag kang magagalit. Mahal ka namin. Nandito kami para sa iyo. Sabi ni Mang Jose, ang kanyang boses ay tila umiiyak. Pwede naman sigurong umutang muna ako Tita Lisa mo, sabi ng kanyang ina.
Ngunit hindi na siya nakinig. Basta ayoko na. Kung hindi niyo ako matutulungan, edi mabuti. Bahala na kayo. Mas mabuting ipinaampun niyo na lamang ako. Sabi ni Marco at ibinaba na ang telepono. Naramdaman niya ang lungkot at galit na sumisiklab sa kanyang puso. Nakatayo siya sa gitna ng kwarto ng kanyang tiyahin. Ang mga mata ay punong-puno ng luha. Ang mga pangarap na dati ay maliwanag, ngayon ay nagiging madilim at mahirap abutin. Maya-maya ay lumapit siya sa kanyang tita Lisa. Marco, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Tanong niya. Nag-aalala. Wala po, tita. Sagot ni Marco. Pinipigilan ang pag-iyak. Sabihin niyo po kay Inay, nahampunin niyo po ako. Pumapayag na po ako sa gusto niyo. Desperadong sabi niya. Isang magandang desisyon yan, Marco. Sa wakas, ay niliwanagan ng iyong isip. Alam namin ang hirap ng buhay sa baryo. Gusto naming maging bahagi ng iyong buhay bilang mga magulang mo. Sabi ng tita Lisa niya. Ang kanyang tono ay puno ng pangunawa. Sa paglipas ng mga buwan, tuluyan nang naging ganap na dalpilar si Marco. Unti-unti ang simpleng batang nangarap ay sa isang maliit na baryo ay naging bahagi ng mas malaking mundo. Isang mundo na puno ng mga posibilidad at pag-aasam. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti na ring nawawala ang kanyang koneksyon sa kanyang mga magulang. Nang maghangat siya ng mas maganda, naisip niya na mas mabuting sumunod na lamang sa gusto ng kanyang tsuwi na tiyahin. Nagdesisyon na siyang hindi na magbalik pa sa mga magulang. Wala na akong ibang pamilya kung hindi sila. Pulong niya sa sarili na nagtulak sa kanya na unahin ang kanyang mga bagong buhay at sitwasyon. Habang patuloy na umuunlad ang kanyang buhay sa Maynila, nagpatuloy rin ang mga pagbibigay ng kanyang Tito Ben at Tita Lisa. Mga bagong damit, sapatos, at lahat ng kanyang gustong bilhin ay tila nagbigay sa kanya ng saya na hindi naranasan sa baryo. Marco, bibili tayo ng bagong damit mo. Alam kong gusto mo ng bagong sneakers. Sabi ng Tito Ben niya na masaya habang naglalakad sila sa mall. Opo, Tito. Salamat po. Sagot ni Marco na puno ng saya. Sa mga sandaling iyon, tila nakakalimutan niya ang hirap ng kanyang nakaraan. Sa kabila ng kasiyahan, hindi niya alam na ang mga binayad sa kanyang mga luho ay naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang mga tsuwi na tiyahin. Sa likod ng mga ngiting iyon, nalubog si Tito Ben niya at Tita Lisa sa utang. Habang abala si Marco sa kanyang mga bagong kaibigan at mga aktibidad, ang mga takot at pangarap ng kanyang mga tsuwi na tiyahin ay unti-unting nagiging malaking pasanin. Lisa, hindi na natin kaya ang mga utang. Baka hindi na tayo makabayad sa susunod na buwan. Sabi ng Tito Ben sa kanyang asawa habang nag-uusap sila sa tabi ng kanilang kwarto. Alam ko, Ben, pero ayaw kong mawalan si Marco. Kailangan niyang makuha ang lahat ng gusto niya. Sagot ng Tita Lisa na puno ng pag-aalala sa kanilang sitwasyon. Ngunit sa isip-isip ni Marco, ang lahat ay tila perpekto. Nakapasok siya sa isang magandang paaralan at nakilala ang mga bagong kaibigan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nahuhulog sa mundo ng Maynila. Ang masalimuot na buhay ng mga tao at ang mga posibilidad na dala nito. Isang hapon, habang nag-uusap-usap ang kanyang mga kaibigan, napag-usapan nila ang patungkol sa mga pangarap. Anong pangarap mo, Marco? Tanong ng isa sa kanyang mga kaibigan. Nais kong maging isang engineer. Gusto kong makagawa ng mga bahay. Sagot ni Marco na puno ng saya. Sa mga sandaling iyon, tila nag-aalab ang kanyang pangarap na makapag-aral at makapagtagumpay. Habang masaya ang kanyang puso, may mga pagkakataon pa rin bumabalik ang aalalahanin patungkol sa kanyang mga magulang. Subalit sa kanyang isip, wala na siyang panahon para roon. Ang Maynila ay nagbigay sa kanya ng mga bagong pagkakataon at mga pangarap. Nais niyang ipagpatuloy ang buhay na ito, kahit na ang mga alaala ng kanyang mga magulang ay tila nagiging malabo. Makalipas ang ilang taon, tuluyan nang natapos ni Marco ang kanyang kolehiyo at natupad ang kanyang pangarap na maging isang engineer. Ang lahat ng kanyang pinagdaraanan sa Maynila ay nagbunga ng magandang pagkakataon. Nakahanap siya ng trabaho sa isang malaking kumpanya sa lungsod. Sa mga araw na yon, punong-puno siya ng saya at pagmamalaki. Na tila nakalimutan ang kanyang nakaraan
at ang kanyang pamilya sa baryo. Marco, congrats! Engineer ka na bro! Sigaw ng kanyang mga kaibigan habang nagdao sila ng simpleng salo-salo upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Sobrang saya niya at sa kanyang isip, siya na ang bida sa kwentong ito. Salamat guys! Ngayon, dapat tayo mag-celebrate, sagot ni Marco na puno ng tiwala. Kailangan nating mag-inuman sa bar mamaya. Ako ang bahala sa inyo mga pare. Nang matapos ang salo-salo, hindi nag-atubiling humingi si Marco ng pera kay Tito Ben at Tita Lisa niya. Tito, Tita, kailangan ko ng 5,000 para sa celebration namin. Balik ko rin kayo, sabi niya. Ang boss ay puno ng yabang. Wala nang alalahanin sa kanyang isip. Nasa ibabaw siya ng mundo. Marco, hindi namin kayang ibigay ang ganyang halaga. May mga bayarin kami, sagot ni Tito Ben niya na nag-aalala. Anong bayarin? Engineer na ako. Kaya ko nang maibigay, pero kailangan ko munang mag-celebrate, sagot ni Marco na tila nawawala na sa realidad. Sa kanyang isip, wala nang dapat ipag-alala. Siya ang tagumpay at lahat ng ito ay kanya. Habang abala siya sa kanyang bagong buhay, nakatagpo siya ng isang kaibigan mula sa baryo. Ito ay si Nathan, na hindi niya inaasahan na makikita. Nagkasalubong sila sa kanilang kumpanya. Marco, ikaw pala yan. Ang tagal na, sigaw ni Nathan na puno ng saya. Yo Nathan, ikaw rin. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marco, ngunit sa likod ng kanyang isip ay may pangungulila na nagsimula ng mag-usbong. Dito ako nagtatrabaho bilang accounting manager. Pareho pala tayo rito, sagot ni Nathan na masaya. Habang nag-uusap, hindi nakaligtas kay Nathan ang pagbabago kay Marco. Di ba Marco, pinapadalhan mo ang mga magulang mo sa baryo? Magpapadala ako ngayon para sabay na tayong makapag-remitan sa kanila, tanong ni Nathan. Tumawa lang si Marco at sa kanyang sagot ay tila may kayabangang umaapaw. Ha? Bakit ko naman sila papadalhan? Hindi ko naman obligasyon yan. Kung may bibigyan ako, yung tito at tita ko lang. Pero wala ang natitira sa sahod ko last week dahil sa mga labas at inuman, sagot ni Marco na parang walang pakialam sa tunay na sitwasyon. Nakita ni Nathan ang pagbabago sa ugali ni Marco. Ang dating bata na puno ng pangarap at respeto sa pamilya ay tila nawala na. Marco, huwag mong kalimutan ang pinanggalingan mo, ang pamilya mo. Sila pa rin ang dapat mong isipin, sabi ni Nathan. Subalit ang mga salita ay tila hindi umabot sa puso ni Marco. Ang mga tawanan at inuman ay nagpatuloy. Ang mga barkada niya ay nag-enjoy sa bawat sandali. Umiinom ng alak at nagsasalita ng mga kwentong puno ng kasiyahan. Hindi napansin ni Marco na unti-unting lumalayo siya sa mga bagay na dati niyang pinapahalagahan. Sa likod ng lahat ng kasiyahan, may mga tanong na nag-aalap sa isip ni Nathan. Bakit hindi ka na nagpapadala sa mga magulang mo? Sa tingin mo okay lang yan? Tanong niya, habang tumitingin kay Marco na tila abala sa pag-inom. Nakalimutan ko na sila. Sa tingin mo, anong magagawa ko sa kanila? Wala na akong obligasyon dahil isa akong Dalpilar, hindi Alfonso. Sagot ni Marco na may kaba na tila walang pakialam. Habang nag-uusap, nagdesisyon si Nathan na tapusin na ang usapan. Sige bro, basta kung kailangan mo ng tulong nandito lang ako, sabi nito. Ngunit sa kanyang isip, nababahala siya sa kaibigan. Maya-maya ay naging regular na bahagi ng kanyang buhay ang paglabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Mga inuman, masasarap na pagkain, at lahat ng luho na nais niyang makuha. Nagsimula nang bumaba ang kanyang kita sa mga bagay na hindi naman niya kailangan. At sa kabila ng lahat, hindi siya nakaramdam ng pagsisisi. Ngunit sa likod ng lahat ng kasiyahan, hindi siya nakakaalam na may mas masakit na balita na darating. Biglang tumunog ang cellphone niya at agad niya itong sinagot. Marco, umuwi ka na ngayon din. Patay na si Tita Lisa at Tito Ben, sabi ng kaibigan. Ang tinig ay nanginginig. Anong nangyari? Hindi totoo yan, tanong ni Marco. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig na nanginginig. Nahimasmasan ata siya sa ininom niya. Pinatay sila. Duda namin. Utang ang dahilan. Nandito kami sa bahay niyo, sagot ng kaibigan niya. At sa mga salitang iyon, parang bumagsak ang mundo ni Marco. Patay? Ulit niya.
Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Para bang bumagsak ang kanyang puso sa lupa. Ang mga alaala ng kanyang tiyuhin na nag-alaga at nagbigay sa kanya ng mas magandang buhay ay muling bumalik. Ngunit sa kanyang isip, walang natira sa kanila. Kailangan ko nang umuwi, sabi niya sa kanyang sarili. Ang katotohanan ay mas mahirap sa kanyang isipan. Nang makauwi si Marcos sa kanilang bahay, bumuhos ang malamig na simoy ng hangin. Ang kanyang puso ay tila nang hihina sa mga naunang balita na kanyang natanggap. Nang bumukas ang pinto ng kanilang bahay, ang tanawin ay isang eksena na hindi niya kailanman inasahan. Ang mga pulis ay naroon at ang mga nakasuot na puting protective suit ay nag-aasikaso sa mga bagay sa loob ng bahay. Ang kanyang tiyahin at tiyuhin, ang mga taong nag-alaga sa kanya na panahon ng kanyang pag-aaral ay hindi na narito. Ang kanilang mga katawan ay dinala na sa morgue. Marco, tawag ng isa sa mga pulis habang nilapitan siya. Ikaw ba si Marco? Kailangan kitang makausap. Anong nangyari? Tanong niya, ang boses ay nanginginig at puno ng takot at pag-aalala. Dahil sa mga utang, pinasok ang bahay niyo ng ilang tao. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng insidente. Sagot ng pulis, ang tono nito ay puno ng bighati. Nakita ang mga bangkay ng iyong mga tiyahin at tiyuhin sa loob ng bahay. Kailangan naming mag-imbestiga. Hindi makapaniwala si Marco. Para bang bumagsak ang mundo niya sa isang iglap. Hindi ito totoo. Bulong niya sa sarili. Ang mga alaala ng kanyang mga tiyuhin at tiyahin ay tila naglalaro sa kanyang isip. Ang mga tawanan at ang mga kwentuhan, ang mga sakripisyo na kanilang ginawa para sa kanya. Maya-maya ay umalis ang mga pulis at ang mga nakasuot ng protective suit ay nagpatuloy sa kanilang gawain. Sa loob ng bahay, naglilimayon ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Habang naglalakad siya sa paligid, napansin niyang may mga bagay na nakakalat, mga litrato, mga gamit, at mga alaala na ngayon nagiging bantana sa kanyang isipan. Nang makalabas siya ay nagpunta siya sa morgue upang makuha ang mga detalye patungkol sa kanyang mga tiyuhin at tiyahin. Ang bawat hakbang niya ay tila isang daan na puno ng takot. Sa morgue, ang mga damdamin ay sumalubong sa kanya. Ang malamig na simoy na nagdala ng malalim na pagdaramdam. Kailangan kong ipalibing sila, sabi niya sa sarili. Ngunit alam niyang wala na siyang sapat na pera. Kaya't napilitan siyang mag-loan online. Kailangan ko ng 100,000 para sa lahat, sabi niya sa agent. Ang kanyang puso ay naguguluhan sa desisyong iyon. Habang siya ay nag-a-apply ng loan, naisip niya ang mga sakripisyo ng kanyang mga tiyuhin at tiyahin. Sana ay nakinig ako noon, bulong niya, ngunit hindi na siya makakabalik sa nakaraan. Kinabukasan, naganap ang libing. Ang mga tao mula sa baryo ay nagtipon upang magbigay pugay sa kanyang mga tiyuhin. Puno ng luha at pagsisisi ang kanyang puso habang pinapanood ang kanilang mga kabaong na inililibing sa lupa. Patawad Tita Lisa, Tito Ben. Dapat sana hindi ko na kayo pinilit. Naibigay ang gusto ko. Isip niya habang lumalapit siya sa kanilang libingan. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi pa natapos. Pagkatapos ng libing, bumalik siya sa kanilang bahay. Umaasang ang mga alaala ay muling magbibigay ng lakas sa kanya. Ngunit sa kanyang pagdating, may tao sa loob, isang abogado na nag-abot ng dokumento sa kanya. Marco, pasensya na. Kailangan kong ipaalam sa iyo na naisanla ng bahay na ito ng mga tiyuhin mo. Sabi ng abogado na may malungkot na tono. Wala nang mana na makukuha. Kailangan mo pang umalis. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marco. Ang boses ay nanginginig sa galit at pagkabigla. Ito ang bahay ko. Anong gagawin ko? Hindi ko ito nais na sabihin. Pero dahil sa mga utang, naisanla ang bahay. Kailangan mo nang umalis sa lalong madaling panahon. Sagot ng abogado na tila may sakit sa kanyang puso. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng abogado ay parang suntok sa kanyang sikmura. Nawala na ang lahat. Paano ito nangyari? Bakit hindi ko alam? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mga sagot ay tila wala sa kanyang mga kamay. Sa mga oras na yon, nanghihina si Marco. Ang buong akala kasi niya ay may mamanahin pa siya ngunit wala na ang lahat.
Walang natira sa kanya kung hindi ang isang bahay na ngayon ay wala na. Paano ko haharapin ang lahat ng ito? Tanong niya, habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa mga sandaling iyon, napagtanto niyang hindi na siya makakabalik sa nakaraan. Ang lahat ng kanyang ginagawa at desisyon ay nagdala sa kanya sa puntong ito. Dahil sa mga nangyari, nagdesisyon siyang lumipat sa isang murang apartment sa baryo, malayo sa mga alaala ng kanyang nakaraan. Sa kanyang isip, nag-uumpisa siyang muling nagtayo ng buhay mula sa mga peraso ng kanyang pagkatao. Ngunit sa kabila ng mga bagong hakbang at ang sakit ng pagkawala ng kanyang mga tiyuhin, ay mananatili sa kanyang puso. Isang alaala na hindi kailanman mawawala. At habang ang mga araw ay patuloy na dumaraan, unti-unting nagiging mahirap para sa kanyang mag-isa. Naging magulo ang buhay ni Marcos sa mga nakaraang linggo. Ang kanyang trabaho bilang engineer ay puno ng tensyon at intriga. Ang mga kasamahan niya ay nagsimula ng mangbuli. Sinisisi siya sa sinasabiang kayabangan na nagdulot ng kamatayan ng mga tiyuhin at tiyahin ni Nathan. Dahil sa iyo, pinatay ang tiyuhin at tiyahin mo. Ibang klase ka talaga. Isang katrabaho ang tumawag sa kanya sa harapan ng ibang tao. Ang mga salitang iyon ay tila isang matalim na kutsilyo na tumatagos sa kanyang puso. Sinasabi nilang dahil sa kanyang kayabangan at mataas na tingin sa sarili, nagdulot ito ng pagkakautang ng kanyang mga tiyuhin. Naramdaman ni Marco ang pagkapagod. Ang mga intriga at akusasyon ay tila isang bagyong hindi natatapos. Sa huli, napilitan siyang umalis sa kanyang trabaho at sa mga oras na yon, naisipan niyang bumalik sa probinsya at makasama ang kanyang pamilya kahit na tila nawala na ang kanilang ugnayan. Habang naglalakad pabalik sa kanilang baryo, puno ng pangamba at pagdududa ang kanyang isip. Ang mga alaala ng kanyang mga magulang at mga kapatid ay bumalik sa kanyang isipan. Ang mga pagkakataon na masaya at hirap, ngunit habang papalapit siya sa kanilang bayan, alam niyang may takot siyang nadarama na hindi na siya tatanggapin. Pagdating niya, nagulat siya nang makita ang mga tao sa harap ng kanilang bahay. Pinaglalamayan na ang kanyang ina at ang mga tao ay nagtipon sa paligid. Ang kanyang puso ay tila napakabigat at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. No! Anong nangyari? Tanong niya sa sarili habang dahan-dahan siyang lumalapit sa loob ng bahay. Sa kanyang pagpasok, nakita niya ang kanyang ina na nakahimlay sa loob ng kabao. Ang kanyang mukha ay mapayapa, ngunit puno ng kalungkutan. Ang mga luha ay pumapatak mula sa kanyang mga mata. Marco! Marco! Tinawag siya ng isa sa mga tao sa paligid. Ito ay si Norman. Matagal nang pumanaw ang ama mo. Ngayon ay nawala na rin ang ina mo. Paano? Bakit hindi ko alam? Tanong ni Marco. Ang boss ay nanginginig sa sakit. Bakit walang nagsabi sa akin? Hindi ka na namin makontak. Matagal mo na kaming tinalikuran. Tinalikuran mo rin si nanay at tatay. Sigawan ng kanyang babaeng kapatid na si Millie. Habang ang mga salita ay tumama sa kanya, napagtanto ni Marco na sa mga taong nakalipas, siya ang nagtalikod sa kanyang pamilya. Ang pakaramdam ng kawalan ay nagbibigay sa kanya ng matinding lungkot. Habang ang mga tao sa paligid ay naglalakad-lakad, punong-puno ng lungkot at pagdadalamhati si Marco. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid na sina Millie at Andrew. Naglalaman ng pag-asa at takot ang kanyang puso. Pasensya na, Millie, Andrew, ang mahinang tinig niya. Alam kong hindi ko kayang balikan ang mga nakaraan. Pero humingi ako ng tawad sa iyo. Napakunot ang noon ni Millie, ngunit sa kanyang mga mata ay may bakas ng pag-aalala. Kuya, bakit ngayon ka lang? Tanong nito. Noong kinakailangan namin ng tulong mo, naiwan mo kami. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ay tila isang paghampas sa puso ni Marco. Alam ko, at labis akong nagsisisi. Sagot niya, ang tinig ay nanginginig. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa ang mga yon. Ang akala ko ay makakabuti sa akin ang pagtalikod ko sa inyo at magkakaroon ng bagong pamilya. Nagumpisa nang lumuha si Andrew. Alam mo kuya, tuwing naiisip namin sila inay at itay, iniisip namin ang mga pagkakataon na ginagawa nilang magtrabaho.
kahit napagod na sila para sa atin. Ang sakit ng pagtalikod mo sa kanila ay nagdulot ng mga matinding paghati. Halos umiiyak si nanay gabi-gabi dahil sa kakaisip hanggang sa nagkasakit na lang siya. Naging emosyonal si Marco habang pinapakinggan ang bawat kwento ng kanyang mga kapatid. Sana naisip ko ang lahat ng ito noon. Sabi niya, ang boses ay puno ng pigati. Kung alam ko lang na ganito ang magiging resulta, hindi ko na sana pinili ang daan na yon. Ang magpaampon para lamang magkaroon ng magandang buhay. Lagi kaming nariyan para sa kanila. Mahinang sambit ni Millie. Nang nagkasakit ang inay at itay, kami ang nag-aalaga sa kanila. Iniwan mo kami sa pinakamahirap na bahagi ng aming buhay. At ngayon ay nawala na sila. Patawarin niyo sana ako, kuya, ate. Sabi ni Marco. Isang maikpit na yakap ang sumalubong kay Marco mula sa kanyang mga kapatid. Ang pakaramdam ng pagkasira ay unti-unting napalitan ng pag-asa. Ang kanilang mga yakap ay tila isang simbolo ng pagkapapatawaran. At sa mga sandaling iyon, nagdesisyon siyang muling maging bahagi ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng ilibing ng kanyang ina, si Marco ay naglalakad kasama ang kanyang mga kapatid na sina Millie at Andrew. Sa kanyang isipan, ang mga alaala ng kanilang mga magulang ay tila bumabalik. Ngunit sa kanyang puso, nag-uumapaw ang galit. Bakit siya tinalikuran? Bakit hindi siya ipinaalam sa mga nangyari? Nang makakita siya ng dalawang malaking bahay, nagulat na lamang siya. Bahay niyo po yan? Akala ko ba dito kayo nakatira? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagkalito at galit. Dati kami dito nakatira. Pero ngayon, si inay na lamang ang ayaw na umalis sa dati nating bahay. Kaya doon na rin siya pinaglamayan. Sagot ni Andrew. Ang kanyang tono ay tahimik at ipinamana ng mga magulang natin ang bahay na ito sa amin. Pero nasaan ang akin? Excited na tanong ni Marco. Nasaan ang bahagi ko? Walang sayo, kuya. Sagot ni Millie. Ang boses niya ay matatag. Di ba isa kang Del Pilar at hindi ka Alfonso? Hindi mo pwedeng manahin ang mga ari-arian na naiwan ng ama natin. At saka, mayaman naman kayo sa Maynila. Ang bawat salita ni Millie ay tila isang balingkinitan na panggugulo sa kanyang puso. Ang galit ay nag-uumapaw sa kanya. Ano? Sabi niya, ang tinig ay puno ng hinanakit. Akala ko ba pamilya tayo? Bakit hindi niyo ako binahaginan? Wala akong karapatan? Pagdadamutan niyo ang sarili niyong kuya? Sigaw niya. Hindi kami katulad mo, Marco. Sigaw ni Andrew. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi kami makasarili. Wala kaming ibang hinangad kung hindi ang kaligayahan ng mga magulang natin. Ikaw ang nagdesisyon na maging isang Del Pilar. Hindi na namin kasalanan yan. Nakaramdam si Marco ng pigati at galit na umusbong mula sa kanyang dibdib. Dahil sobrang nahihirapan ako noon, natuparin ang mga pangarap ko. Kahit naisipan kong walang halaga ang pagiging Alfonso ko. Pero anak pa rin ako ni tate at nanay. Hindi pwedeng wala sa akin. Nagalit siya. Alam mo, kuya, sumabat si Millie. Ang boses niya ay nag-uumapaw ng damdamin. Nariyan ka na sa Maynila. Pinili mong kalimutan kami. Hindi kami nagreklamo. Tapos ngayon magagalit ka dahil lang sa mana. Pera-pera na lamang ba talaga? For the mana na lang ba talaga? Kung saan ay may mamanahin ka, doon ka. Kaya nagawa mong ipagpalit ang apelido ni Itay. Ang bawat salitang binibitawan ni Millie ay parang talim na tumatama sa puso ni Marco. Napagtanto niyang naging masama siyang anak. Tama si Millie na wala siyang karapatan na humingi ng kahit katiting na ari-arian ng kanilang magulang. Siya ang unang tumalikod at sobrang sakit ito para sa kanya. Puno ng pagsisisi ang kanyang damdamin. Oo, alam kong hindi ako naging mabuting anak. Alam kong makasarili ako. Sagot ni Marco. Ang boses ay umihina. Gusto ko lang naman ng magandang buhay para sa akin. Ngunit sa kabila ng kanyang galit, may peraso ng katotohanan na pumapasok sa kanyang isipan. Masyado na akong naging makasarili. Bulong niya sa sarili. Kahit minsan ba, naisip mong may naiwan kang pamilya dito? Tanong ni Andrew. Sobrang sakit isipin na hinayaan mong magpakapagod, magtrabaho si Itay at Inay habang ikaw ay masaya sa buhay mo sa Maynila. Ang mga salitang iyon ay tila bumangon sa kanya. Mali ang lahat ng ginawa ko. Sambit niya.
Ang mga luha ay unti-unting bumubuhos. Nawala ang pamilya ko at hindi ko na alam kung papaano ko pa sila mababawi. Gusto ko sanang mag-umpisang muli. Sabi niya, pwede pa tayong bumalik sa dati? Gusto kong makilala kayong muli bilang pamilya. Nanatiling tahimik ang kanyang mga kapatid. Ngunit sa kanilang mga mata, unti-unting nagbabalik ang pag-asa. Tanggap ka pa rin namin, kuya, sabi ni Millie. Kung hindi ka naman binhagian ni Tay, at pati na rin ni Inay, pwede ka namang tumira sa bahay ko habang wala pa akong asawa, sagot ni Andrew. At sa mga salitang iyon, nagumpisang bagong simula para sa kanilang pamilya. Si Marco ay muling nagkaroon ng pag-asa na makakabawi sa pagkukulang at muling makipag-ugnayan sa kanyang tunay na pamilya kahit na alam niyang mahirap ang daan. Huwag kang mag-alala, Andrew. Hindi na mahalaga sa akin kung may mana ako o wala. Aayusin ko ang buhay ko at babawi ako sa inyo. Isa akong engineer at alam ko sa sarili kong pagsisikap kasama ang gabay ng magulang natin sa itaas. Makapagpapatayo rin ako ng sariling bahay. Nakangiting sabi ni Marco. Matapos ang emosyonal na pag-uusap, nagpasya si Marco na ipakita ang kanyang sinseridad sa kanyang mga kapatid. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa na ang kanilang relasyon ay maaaring muling buuin. Makinig kayo, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. Pangako, kapag nakabalik na ako sa Maynila upang magtrabaho, uuwi ako rito isang beses sa isang buwan. Gusto kong makasama kayong muli. Tumitig ang kanyang mga kapatid sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa at pati na rin pag-asa. Totoo ba to, kuya? Tanong ni Andrew. Ang tono ay tahimik ngunit may pag-asa. Oo, totoong totoo, sagot ni Marco. Nais kong ayusin ang lahat. Kung may pagkakataon akong makapag-ampag sa inyo, handa akong gawin yon. May balak rin sana akong i-renovate ang bahay natin. At kung po pwede sana, ay doon na ako tutuloy sa luma nating bahay. Kahit na barong-barong lang yon. Doon nagsimula ang pangarap ko, sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagliliyap sa ideya. Gusto kong baguhin ang disenyo nito upang mas maging komportable. Isang tahanan na magsisilbing alaala ng ating pamilya. Talaga? Tanong ni Millie. Ang mga mata niya ay punong-puno ng pag-asa. Makakaya mo ba yun? Oo, makakaya ko. Engineer tong kuya niyo, no? Sagot ni Marco na puno ng tiwala. Magsisimula ako sa mga simpleng bagay. Gusto kong malaman niyo na mahalaga kayo sa akin. Nagumpisa na nga silang magplano. Ang bawat ideya na inilalabas ni Marco ay sinusuportahan ng kanyang mga kapatid. Habang nag-uusap, unti-unting nagbabalik ang saya at pati na rin aliw sa kanilang muka. Parang nagbalik ang mga alaala ng kanilang pagkabata, ang mga simpleng bagay na nagdadala sa kanila ng ligaya at pagmamahal. Nang matapos ang kanilang talakayan, tumingin si Marco sa kanyang mga kapatid. Nais ko rin sanang humingi ng tawad sa inyo ulit. Sabi niya, ang boses ay puno ng pag-amin. Dahil sa lahat ng sakit at pati na rin pasakit na naidulot ko sa inyo. Nangako kong magiging mabuting kapatid. Walang masama sa pagsisisi, kuya, sagot ni Andrew. Ang kanyang boses ay nagiging mas malambot. Mahalaga ang mga magbabago at handa kaming tanggapin muli sa pamilya. Salamat, sabi ni Marco. Ang ngiti sa kanyang muka ay tila bumabalik ang liwanag sa kanilang bahay. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nahariyan pa rin kayo at handa akong ipakita sa inyo na nagbago na ako. Sa mga sumunod na araw, nagumpisa si Marco sa kanyang mga plano. Habang siya ay bumabalik sa Maynila upang muling magtrabaho, nagdala siya ng mga pangarap at ambisyon. Hindi labang para sa kanyang sarili, kung hindi para sa kanyang pamilya. Isang beses isang buwan, naglalaan siya ng oras upang umuwi at makasama ang kanyang mga kapatid. Ang bawat pagbisita ay puno ng saya at pagmamahalan. Ang kanilang bahay na puno ng alaala ng kanilang mga magulang ay unti-unting nabuhay muli. Sa mga simpleng proyekto, unti-unting naging mas maganda at mas komportable ang kanilang tahanan. At habang lumilipas ang panahon, nagiging simbolo ito ng kanilang bagong simula. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at sakit, nagtagumpay si Marco na muling makabawi at makilala ang kanyang pamilya. Sa bawat pagtawag at pagkikita, nagpatuloy ang kanilang ugnayan
at ang mga alaala ng kanilang mga magulang ay muling nabuhay sa kanyang mga puso. At sa uli, natutunan ni Marco na ang tunay na kayamanan ay hindi sa material na bagay, kung hindi sa pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya. Sa kabila ng mga pinagdaraanan, siya ay mayroong pamilya na handang tanggapin siya at mga simpleng bagay. Muling bumalik ang saya at pagmamahalan sa kanilang tahanan.